Hello mga kaguro, ilang araw na lang at matatanggap na nating mga kawanin ng gobyerno ang pinakahihintay nating year-end bonus at cash gift. At sa episode natin ito, ating pag-uusapan ang guidelines kung sino-sino ba ang eligible na makakatanggap nito at kung sino naman ang hindi. Pero bago tayo magsimula, sa muli akin kayo ulit inanyayahan na kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na po at i-follow nyo na rin ang ating Facebook page. Saan ko ba yan mga kaguro? Marami pong salamat. Sa darating na November 15 ay aasahan na natin ang pinakahihintay nating year-end bonus na equivalent sa ating isang buwan ng sahod at ang cash gift naman na nagkakahalaga sa 5,000 pesos. Pero ayon sa guidelines ng DBM, mayroong tatlong kategory yung makakatanggap ng year-end bonus at ng cash gift. Ito ay ang mga sumusunod. Ang unang kategory ay ang mga nakapagbigay ng serbisyo o nasa serbisyo pa rin as of October 31 of the current year. At ang matatanggap nilang year-end bonus at cash gift ay buo po nila itong makukuha. Pangalawang kategory naman po ay ang mga nagretiro o humiwalay na sa serbisyo bago ang October 31 pero umabot sa 4 na buwan ang kanilang naging serbisyo. Sila ay makakatanggap ng tinatawag nating prorated share ng kanilang year-end bonus at buong 5,000 pesos na cash gift. Ang prorating ng kanilang year-end bonus ay nakabase sa kung ilang buwan ang kanilang naging serbisyo bago ang kanilang retirement. Makikita natin sa table na kung ang isang empleyado na mayroong 4 na buwan na length of service bago ang kanyang retirement, siya ay makakatanggap ng 50% ng kanyang year-end bonus. Ito ay hanggang sa 9 months na length of service na may prorated share na 95% ng kanyang year-end bonus. Ang pangatlong kategory naman ay ang mga empleyado na nasa serbisyo pa rin o ito yung mga newly hired employees na hindi umabot sa 4 na buwan ang kanilang naging serbisyo pagdating ng October 31. Sila ay hindi eligible na makakatanggap ng year-end bonus. Pero entitled pa rin sila sa tinatawag nating prorated cash gift. Ito yung mga sumusunod. Yung nakakatatlong buwan pa lamang sa serbisyo noong October 31 ay 2,000 pesos ang matatanggap niyang cash gift. Hanggang sa hindi pa umaabot sa 1 buwan sa serbisyo, siya naman ay makakatanggap ng 10% ng cash gift na nagkakahalaga sa 500 pesos. So ayan mga kaguro, nawa ay nabigyan kayo ng update patungkol sa matatanggap nating year-end bonus at cash gift. Lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang sa serbisyo. So hanggang dito na lang muna. Salamat po sa panonood.